Ito ang Pinay Vote Senatorial Forum on Women and Gender Issues. Liz Ontiveros. Salamat po. Itong fenomeno ng physical violence at sexual violence laban sa mga kababaihang Pilipino, it cuts across the demographics of Philippine society. Walang bahagi ng kababaihang Pilipino ay spared nitong isang pinakateribleng krimen. Batang babae man, adult na, kasal man, widowed, kahit mga separada, yung mga kasal o kaya in live-in relationships, at marami sa nakaranas nitong physical or sexual violence ay tumatamo talaga ng physical injuries. Importante po, kaugnay ng mga health interventions na maiging isulong para sa kababaihan na maging, ang sabi na rin kanina, barangay-based ang interventions natin laban sa violence against women. Na makatulong, halimbawa ang BHW na na-equip sa pamamagitan ng training ng gender lens, tumugon kapag may pumasok na miyembro ng barangay nagrereklamo na siya'y biktima ng physical violence, ng sexual violence. Kahit po yung benefit packages ng PhilHealth, nagsimula na po nung nakaraang taong 2015. Pero simula po ng 2015, nagsisimula na po kaming mag-develop ng mental health benefit packages. At ito po ay napaka-relevant din sa mga victim survivors ng physical and sexual violence na kababaihan. Magre-report ng depression, suicidal tendencies, kailangan ay matugunan din yan para maiwaksi itong isang pinakateribleng krimen laban sa kababaihan sa ating lipunan. Ginoong Gatchalian. Kanina nakita ho natin sa slide no, na karamihan po ng mga kababaihan na nakaranas po ng sexual violence ay mga hindi ho nag-aral o hanggang elementarya po ang pinag-aralan. Bumababa yan habang tumataas po yung kanilang antas ng pinag-aralan. Pero paano naman po yung biktima? Paano po naman yung mga nabiktima? Sa Valenzuela, meron ho kami 2 pasilidad na pinatayo ho doon. Una yung Bahay Kilinga. Ito po ay isang halfway house at intervention facility ho namin na doon po namin dinadala yung mga biktima ng violence, biktima ng sexual abuse at rape. At meron ho kami isang magandang intervention program na mag-i-inject rin po, hindi lang po yung pagpapataas ng kanilang moralidad, kung hindi education. No? Doon po sa loob ng aming halfway house, nagtuturo na ho kami ng alternative learning system at iba pang mga kurso, livelihood at iba pang mga bagay na tutulong sa kanilang tumindig ng kanilang sarili. Pangalawang pasilidad na tinayo ho namin ay yung aming city jail. At nung dinidisenyo ho namin yung aming city jail, kasama ho namin ang International Commission for the Red Cross na nagdisenyo ito para international at world standard po o global standard po yung aming susundan. Nakahiwalay po doon kababaihan, nakahiwalay po doon ng kalalakihan, at doon sa kababaihan po, meron rin po alternative learning system, may livelihood program, para kung sila po ay mabibigyan laya, no? Masisigurado ho ng ating lipunan, sila po ay makakatindig, sila po ay may kakayahan na mabuhay ng kanilang sarili. Attorney Gadon. Hindi nangangahulugan na ang isang ideya, kapag hindi sa iyo mismo nanggaling, ay hindi mo na dapat na katigan o suportahan. Napakaganda, binabati ko ang ginawa ni Senatorial Bolwin Gatchalian doon sa kanyang bayan nung siya ay mayor pa. Napakaganda pala no, na malaman na mayroong ganong programa. Kaya kung ako ay magiging senador, kung ako ay matutulungan ninyo mailuklok sa Senado, gagawin ko pong isang national na batas yung ginawa ni Mayor Win Gatchalian doon sa kanyang nasasakupan sa Valenzuela. At napakaganda ng ideya na yon. Palagay ko yon ang magiging solusyon. Maraming salamat. Ginoong Bellica. Ako, tinuruan ako ng nanay ko na huwag mananakit ng babae. Sabi sa akin ng tatay ko, pinagtatanggol ang babae. Kaya ho yung mga nandre-rape, nang mumulestya, nag-trafficking ng mabait bata. Pag ako po naging senador, heinous crime yan. At pag ako ho ay naging senador, ipaglalaban ko ibalik ang parusang kamatayan sa lahat ng karumaldumal na krimen.
Pangalawa, itutulak ko po talaga yung jury system na yan para madaling nahatulan ng mga kaso. Pagka the criminals really has to learn how to fear the law. Whether you're a politician or you're just a gangster, you have to learn how to fear the law. And the law has to be implemented. Yun lang po ang dalawang nasa sentro ng aking plataforma. Corruption na nagpapahirap sa atin at kriminalidad na nananakot sa ating mga anak, kababaihan at sa ating lahat. Maraming salamat po. Ginoong Albani. Bilang isang kapatid yung Muslim, nakikita po namin, ang kababaihan namin ay ginagalang, nire-respeto. In fact, nakikita natin because we have two kinds of law, which is the Quranic law or the divine law and the man-made law. Sa batas ng Muslim kasi, sometimes kahit ang babae, hindi namin pinapagtrabaho. Iniingatan namin. It's like a diamond for us. Ganun kami, paano kami magrespeto sa mga kababaihan. Now, pero higit sa lahat, because we are in the modern society today, education pa rin ang banta ng mga kahirapan. Bakit? Kapag mataas ang antas ng edukasyon, that kababaihan natin, kabataan, nagkaroon ng quality of education, quality of living, hindi sila mag-iisip ng tinatawag na karumal-dumal na kasalanan. Ito yung mga nangyayari sa panahon ngayon. Number 2, kapag bibigyan ako ng pagkakataon ng mamamayan Pilipino, we believe that the foundation of the government, which is the barangay, if the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. And all aspect of judgment, kailangan doon na umpisahan sa barangay. Like in our barangay, in Tawi-Tawi, I came from Tawi-Tawi, the last island of the Philippines. Our barangay, walang ilaw, walang tubig, walang school, walang hospital, walang education, and there is no such livelihood. Paano mo siya matatawag na barangay? So, yun po, ang gagawin natin, magkaroon ng massive development, starting a barangay multipurpose cooperative, whatever suitable project in every barangay. So, everybody busy sila. Kung mayroon problema, katulad ng mga rape case na yan, wag na natin ipaabot dito sa regional office, doon mismo sa barangay, tatapusin natin. Salamat po. Salamat po.